Most people spend their entire lives chasing happiness. Lahat naman tayo, gusto natin maging masaya. Sino ba naman na may ayaw nun, di ba? Pero bakit ganun? Bakit parang ang hirap? Bakit pakiramdam natin parang palaging may kulang? Ang problema, kinukondisyon kasi natin yung sarili natin na kailangan muna may mangyari bago tayo maging masaya. Anong ibig kong sabihin? Lagi nating iniisip or sinasabi sa sarili natin na kapag dumami yung pera ko, dun pa lang ako magiging masaya. Pag nagkaroon ako ng sarili kong bahay, dun pa lang ako magiging okay. Pag nagkaroon na ako ng gusto kong relationship, doon pa lang ako makukontento. Wala namang masama kung may pangarap ka. Maganda na may goals ka. Maganda na may inaabangan ka. Pero pag doon ka na nakarely para maging masaya, doon pa lang nagkakaroon ng problema. Napansin mo ba? Ilang beses na ba nangyari sa buhay mo na may bagay kang gustong-gusto, yung tipong halos araw-araw mo siyang iniisip. Tapos sinasabi mo sa sarili mo, pag nakuha ko talaga to, magiging masaya ako. Tapos dumating yung araw, nakuha mo na siya. Siyempre, nung una, masaya ka, excited ka, gusto mong ipakita sa lahat. Tapos after a few weeks or a few months, balik na sa normal. Parang wala na lang ulit. Yung iPhone na gustong gusto mo, parang normal na cellphone na lang ulit siya. Minsan nga, naiwawala mo pa eh. Minsan kung saan mo siya nailalagay. Bakit nga ba nangyayari yun? Ganito lang talaga gumagana yung utak natin. Mabilis tayo maging familiar sa mga bagay-bagay. Sa una, exciting. Sa una, masaya. Pero pag tumagal, nagiging normal na lang ulit. So dahil normal na lang ulit yung pakiramdam, akala natin may kulang na naman. So maghahanap na naman tayo ng bagay na makakapagpasaya sa atin. Tapos makukuha mo ulit siya. Tapos ganun ulit. Cycle lang siya. Paulit-ulit lang. At kung hindi mo mapuputol yung cycle na yan, habang buhay mong hahabulin yung happiness. At ang masakit, masyado tayong focus sa future, nakalimutan na natin tingnan yung mga bagay na meron tayo ngayon. Yung mga bagay na dati lang natin pinagdarasal, nasa atin na ngayon. Naaalala mo yung mga panahon na nag-a-apply ka pa lang ng trabaho, tapos nagdarasal ka na sana may tumanggap sa'yo. Ngayon may trabaho ka na, pero imbis na magpasalamat ka or maging thankful ka, puro problema yung nakikita mo. Puro ka reklamo. Naalala mo yung mga panahon na gustong-gusto mong magkaroon ng sariling motor o ng sariling sasakyan. Ngayon meron ka na, pero mas gusto mo ng mas mahal, ng mas maganda. Ganun tayo eh. Hindi natin namamalayan, unti-unti natin tinitake for granted yung mga dati natin pinagdarasal. At dun ko na-realize, kaya maraming tao ang nahihirapan maging masaya, hindi dahil marami silang problema. Hindi dahil may kulang sa buhay nila, kundi dahil lagi nilang iniisip na yung bagay na makakapagpasaya sa kanila is nasa future. Pero hindi totoo yun. Recently, may napanood ako na video, tapos may linya doon na tumatak talaga sa isip ko. The good old days are happening right now. Sobrang totoo nun. Na-realize ko yung mga normal na araw, yung walang special event or okasyon, sila yung mga pinaka-valuable. Naisip ko bigla yung Sunday morning routine namin. So every Sunday, magbabasketball kami ng mga kaibigan ko sa umaga. Then afternoon, pupunta ako ng mall para mag-grocery naman kasama yung family ko. Then after mag-grocery, magla-lunch kami. So ilang taon na naming routine yun. So para sa akin niya, parang wala na lang eh. Kasi nga yun yan, nakasanayan na eh. Pero napaisip ako, paano kung balang araw, hindi na namin magawa to? So, syempre, nagkakaedad na rin yung mami ko. Tapos, syempre, darating din yung panahon na magkakaroon kami ng sariling pamilya ng kapatid ko. Tapos, babalikan ko na lang yung normal na Sundays na yun. Tapos, sasabihin ko sa sarili ko, namimiss ko na every Sunday morning, nagbabasketball kami ng mga kaibigan ko. Namimiss ko na every Sunday, nag-grocery kami nila mami. At every Sunday, kumakain kami sa mall na sabay-sabay. Doon ko na-realize, yung mga pinakamasayang moment sa buhay natin, kadalasan, yun pa yung mga ordinaryong araw lang. Hindi natin siya na-appreciate habang nangyayari. Na-appreciate lang natin sila pag tapos na. Hindi ko sinasabi na huwag kang mangarap. Hindi ko sinasabi na huwag mong ayusin yung buhay mo. Go after your goals. Mag-build ka ng magandang future. Pero make sure na habang ginagawa mo lahat yon, i-appreciate mo yung mga bagay na meron ka ngayon. I-appreciate mo
lahat ng blessings na meron ka ngayon, malaki man yan o maliit. Kasi ang totoo, hindi naman mawawala lahat ng problema eh. Laging may bagong challenge. Laging may kulang. Kung iintayin mo na mawala lahat ng problema mo bago ka maging masaya, baka hindi ka na maging masaya. Kung iintayin mo na ma-achieve mo lahat ng goals mo bago ka maging masaya, baka habang buhay ka na lang mag-iintay. Yung ordinaryong araw na meron ka ngayon, yung simpleng Sunday, yung lunch kasama yung pamilya, yung mga tawanan kasama yung mga kaibigan, sila na yung susunod na tatawagin mo, good old days. So guys, yun lang. Maraming salamat sa panonood ng video. At kung may natutunan ka o may napulot kang value, pa-like naman ako and then pa-share. So see you next time.